Kapayapaan mga bata, handa na ba kayong makinig ng isang nakaka-inspire na kwento mula sa Biblia? Sino sa inyo ang may kaibigan? Tapat ba kayo sa inyong kaibigan? Ngayong araw, ating kikilalanin ang magkaibigang si David at Jonathan at kung paano nila ipinakita ang pagiging tapat sa isa't isa. Ang kwentong ito ay mababasa natin sa unang Samuel, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 17. Pangako ng magkaibigang David at Jonathan. Si David ay takot dahil pakiramdam niya ay galit na galit sa kanya si Haring Saul, ang ama ni Jonathan. Kaya lumapit siya kay Jonathan at nagtanong, "Kaibigan, bakit gusto akong patayin ng iyong ama? Ano bang nagawa kong mali?" Sumagot si Jonathan, "Hindi iyon totoo. Wala akong narinig mula sa aking ama. Lagi niya akong sinasabihan tungkol sa kanyang mga plano, hindi kanya sasaktan." Ngunit mariing sinabi ni David, "Sigurado ako, tinatago lang niya ito sa iyo dahil alam niya magkaibigan tayo. Totoo, nasa panganib ang buhay ko. Dahil dito, gumawa sila ng plano." Sinabi ni David, "Bukas ay may malaking handaan sa palasyo. Hindi ako pupunta. Tignan mo kung mapapansin ng iyong ama. Kung hindi siya magalit, ibig sabihin, ligtas ako. Pero kung magalit siya, tiyak na gusto niya akong patayin." Pumayag si Jonathan at nangako, "David, ipaalam ko sa iyo ang totoo. Kung ligtas ka, sasabihin ko. At kung totoo ngang may masamang balak ang aking ama, babalaan din kita para makalayo ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan." Pagkatapos, sila'y nangako sa isa't isa. Nagyakap silang magkaibigan at nanumpa sa harap ng Diyos. Habang buhay tayong magiging magkaibigan. At kahit sa ating mga pamilya sa mga susunod na henerasyon, mamahalin at igagalang natin ang isa't isa. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento. Mga bata, ito ang mga aral na dapat nating matutunan mula sa kwento. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, ang tunay na kaibigan ay nagtitiwala. Si David ay natatakot dahil baka saktan siya ni Haring Saul, pero nagtiwala siya kay Jonathan kasi alam niyang tunay na kaibigan ito. Pinaniwalaan niya na tutulungan siya at hindi siya ipapahamak. Kaya mga bata, kung may kaibigan ka, kailangan mong magtiwala sa kanya. Halimbawa, kapag sinabi niyang iingatan niya ang iyong gamit o hindi niya sasabihin ang sekreto mo, dapat matuto kang magtiwala. Pangalawa, ang tunay na kaibigan ay tumutupad sa pangako. Nangako si Jonathan na sasabihin niya kay David kung ligtas ba siya o hindi, at tinupad niya iyon. Nangako rin silang pareho na mamahalin at igagalang ang pamilya ng isa't isa, at hindi nila kinalimutan iyon. Kaya mga bata, kapag nangako ka sa kaibigan mo, dapat mo itong tuparin. Halimbawa, nangako kang ibibigay mo bukas ang hiniram mong lapis, tuparin mo iyon. Ang tunay na pagkakaibigan ay may pagtitiwala at pagtupad sa pangako. Kapag nagtitiwala tayo, mas nagiging matibay ang ating samahan. At kapag tinutupad natin ang ating pangako, napapakita natin na tapat tayo at may malasakit sa ating kaibigan. Pakinggan ninyong mabuti ang mga instructions ha. Ang pamagat ng ating activity ay I can trust and promise. Sa kaliwang bahagi ng inyong papel, iguhit ang isang taong ang isang kaibigang inyong pinagkakatiwalaan. Sa kanang bahagi naman, iguhit ninyo ang isang pangako na kaya nilang tuparin para sa inyong kaibigan. Maaari ninyong kulayan ito. Pagkatapos ay inyong ipakita sa lahat ang nagawa ninyong art activity. Ang aral na dapat nating matutunan mula sa art activity na ating ginawa ay naiintindihan na ang pagtitiwala at pagtupad ng pangako ay magkasama sa mabuting relasyon. Natapos na ba ang lahat? Bibigyan ko kayo ng time para maipakita ninyo ang inyong nagawa sa inyong mga kasamang pamana. May bonus po tayong activity sa araw na ito. Ito ay tinatawag na Trust Walk with a Friend, pagtitiwala sa kaibigan.
Humanap kayo ng inyong kaparehas o partner. Pagkatapos, isang bata ang pipikit o tatakpan ng mata, habang ang isa ay gagabay sa kanya sa simpleng ruta sa dakong kinaroroonan. Halimbawa, palibot sa mesa o upuan. Pagkatapos, magpapalit kayo ng role. Makinig kayo sa inyong pamana teacher upang masundan ang activity na ito. Pakinggan ninyo ang maaaring ipagawa sa inyo habang ginagabayan ang inyong kapartner. Ang aral na dapat nating matutunan mula sa ating huling activity ay natututo silang magtiwala sa kaibigan at natututo rin ang isa na maging tapat at responsable sa kanyang sinasabi. Sasamahan kita, iingatan kita. Ang siya naman talaga na magkaroon ng tapat na kaibigan, hindi ba? Halina at ating alamin ang ating memory verse sa araw na ito. Ating mababasa sa Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 22. Asuklam-suklam sa Panginoon ang sinungaling na labi, ngunit kinalulugdan niya ang mga taong tapat. O siya, hanggang dito na lang muna mga pamana. Palagi tayong magtiwala at maging tapat na kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam at mispa!